Ayon sa DPWH, tiyak na hindi aabutin ang pagtatapos ng tulay sa kasalukuyang administrasyon dahil sa komplikadong katangian ng paggawa nito, at inaasahang matatapos ito sa panahon ng susunod na presidente. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Wala pang nakatayong poste sa gitna ng dagat para sa Bataan-Cavite Interlink Bridge dahil ang proyekto ay nasa yugto pa lamang ng paggawad at paghahanda ng mga kontrata sa lupa. Ayon sa Department of Public Works and Highways, nakatutok muna sila sa mga paunang bahagi tulad ng mga daan sa lupa, land approaches, bago simulan ang malaking bahagi sa karagatan. Malaking bahagi ng tinatayang $3.91 billion halaga ng proyekto ay sinusuportahan ng multi-tranche financing mula sa Asian Development Bank at Asian Infrastructure Investment Bank. Nagkaroon din ng mga pagsusuri at pagkaantala bunsod ng mga pamantayan sa seguridad at pagsunod sa mga patakaran ng international financing institutions tulad ng ADB. May haba itong 32.15 kilometro na tatawid sa Manila Bay mula Mariveles, Bataan hanggang Naik, Cavite. Kapag naisakatuparan at tuluyang naging operational, ibababa nito ang 5 oras na biyahe sa pagitan ng dalawang lalawigan sa loob lamang ng 45 minuto. Samantala, isang malaking expressway expansion na nag-uugnay sa Southern Luzon sa Bicol ay inaasahang bubuksan para sa partial operations ang unang 3 packages A, B, at C, ng SLEX Toll Road 4, TR4 sa pagitan ng Nobyembre at Disyembre ngayong taon. Pinapabilis ng San Miguel Corporation ang extension ng South Luzon Expressway patungo sa rehiyon ng Bicol sa pamamagitan ng patuloy na Toll Road 4 at Toll Road 5 na proyekto. Ang unang 3 bahagi, packages A, B, at C, ng SLEX Toll Road 4 ay nakatakdang maging pormang partial operations o bukas na sa mga motorista bago matapos ang December ngayong taon 2026 ayon sa saklaw nito ang 31.6 na kilometro mula Santo Tomas, Batangas hanggang Chaong, Quezon. Mga package A, B, at C mula Santo Tomas, Batangas hanggang Chaong, Quezon, mula sa dating 2 oras, magiging 30 minuto na lamang ang biyahe sa pagitan ng Santo Tomas at Chaong. Aabot sa 66.74 kilometro ang kabuuang TR4 mula Santo Tomas hanggang Lucena City, Quezon, nakatakdang tapusin at buksan ang buong kahabaan sa June 2029. Ang SLEX Toll Road 5, TR5 project ay nasa yugto pa rin ng paghahanda at pagsusuri ng disenyo para sa unang bahagi nito, Segment 1 mula Lucena hanggang Gumaca, Quezon, habang nakatutok muna ang pamahalaan at si San Miguel Corporation. Noong January 29, 2026, inilabas na ng Toll Regulatory Board, TRB, ang aprobadong Final Engineering Design at Parcellary Reference Plans para sa Segment 1, Packages 1-4. May haba itong 61 kilometro mula Lucena City hanggang Gumaca, Quezon, na may planong 4 interchanges, Pagbilao, Atimonan, Aglangan, Gumaca. Ang halaga para sa Segment 1 ay tinatayang nasa 22.6 billion pesos at may target na construction na tatagal ng 24 na buwan kapag tuloy-tuloy na sinimulan. May kabuuang haba itong 420 kilometro na haantong hanggang Matnog, Sorsogon, nahahati sa 8 segments. Ayon sa ulat, uunahin muna ang pagpapatakbo ng SLEX TR4, na patungo namang Lucena at may partial opening sa taong ito,
bago lubusang humataw ang TR5. Binubuo ito ng 8 na sunod-sunod na segment na tatakbo malapit sa PNR at Maharlika Highway, 61 kilometer na ruta mula Lucena hanggang Gumaca, Quezon, na nagkakahalaga ng tinatayang 22 na bilyong piso hanggang 28.15 na bilyong piso. Ang kabuoang tinatayang halaga ng proyekto ay humigit kumulang 175 bilyon pesos para sa buong 420 kilometrong expressway mula Lucena, Quezon hanggang Matnog, Sorsogon. Layunin ng proyekto na mabawasan ang trapiko sa Maharlika Highway at magbigay ng mas ligtas na alternatibong ruta. Mas bibilis ang paglalakbay mula Quezon hanggang Bicol, at inaasahang mababawasan ng malaki ang oras ng biyahe papuntang Legazpi at Matnog. Mas mapapabilis ang pagdadala ng mga produkto kaya maaaring bumaba ang logistics at freight costs, mapapadali ang access sa mga Ro-Ro Port, Fish Port, at Bicol International Airport, na makatutulong sa turismo at kalakalan libu-libong manggagawa ang kakailanganin sa konstruksyon, at magkakaroon din ng permanenteng trabaho sa operasyon at maintenance ng expressway. May patakaran ding unahin ang mga kwalipikadong lokal na residente sa pagkuha ng empleyado. Samantala, wala pang opisyal na petsa kung kailan eksaktong magsisimula ang konstruksyon ng CBEX, Cavite-Batangas Expressway, at NBEX, Nasugbu-Bawan Expressway. Ayon kay Manuel Pangilinan noong 2025, nagkasundo na ang Metro Pacific Tollways at San Miguel Corporation sa alignment ng proyekto at sinabi niyang they should start working soon, ngunit wala pang inilalabas na tiyak na groundbreaking date.